Thank you so much. Ay, okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo, sa sitwasyon natin ngayon, umigit po ulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na po dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat na nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, dismissed, MR pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, dami nito, sugi rin ito ng ano eh. Tatlo, ayun, si Ka Eric. So, punto ko dito, itong mga taong itong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng ustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gusto maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40%. Galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37 ang galit. At pag tingnan nyo on a regional basis, negative 40 ang Mindanao, consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila, negative 31%. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi na kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo na alik at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si T.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Raigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi nga, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taon ko. E di pagsalitain natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Texay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan nanggaling ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami at 2030, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road
Yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi na, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Boloan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung humawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget, he is the Speaker of the House, there is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. E di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarin na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Ano sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Hindi ba yung pala mo admission na may alam siya? Eh yung na kung sila i-express sa Secretary Pangandaman, na magsalita sa Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Jingo Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva. May dalawang kaso pa kay Villar, pero ito yung tatlong pending for plunder. May dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung limang yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection. Pag inaresto, but with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Yes. Ngayon, kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli ko kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala ko kaming sinasabing mag-armas tayo, mag-revolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon na damay ako. Alam niyo, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, tatlo kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang mo yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may bigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing na sa survey number 23. Hindi mo alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Yun ang kapalit. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ang gayon. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko, di naman masarap. Sabi ko nung tinanong ako, sabi niya, wala ko ba kayong hinihinging pabor? Ngayon, na senador na si Marcoleta.
Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubulot si Senator Marcoleta. Ako pa rin na nagbabayad ng kapi namin dalawa. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang kaya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga nung una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, ibinalingan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kasumuto. At wala kaming naging kasalanan kung hindi ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik